Pikit-matang kinapa ni Frost ang cellphone niya dahil sa walang hinto na pagtunog nito. Kahit inaantok pa, nagawa niyang sagutin ang nang-aabala sa kanyang masarap na pagtulog. Puyat siya dahil halos abutan na siya ng umaga sa bar ng kaibigan niya. Who the fuck is this? Irita niyang tanong sa nasa kabilang linya. Sinagot siya ng mahinhin na pagtawa ng babae na naging rason ng pagkunot ng kanyang noo. Tiningnan niya ulit ang numero nang tumatawag. Ngunit unregistered number yon. I'm sorry babe, naabala ko ba yung pagtulog mo? Nanliit ang mga mata ni Frost dahil hindi pamilyar sa kanya ang boses ng nasa kabilang linya. Wait, who are you? Ouch babe ha? How dare you forget about me after what happened to us inside of your car? I'm Monica. Saad pa nito na may halong nagtatampong boses. Napahagat ng ibabang labi si Frost. Pilit inaalala ang tungkol sa babaeng nagngangalang Monica. Sa dami ng babaeng naisakay ni Frost sa kanyang sasakyan, at sa hindi mabilang na naging kafling niya, lahat na yon. Kokonti lamang ang natatandaan niya sa pangalan. Nagugulat pa nga siya minsan kapag biglang may lumalapit sa kanya at pinipilit si Frost na panindigan daw ang nangyari sa kanila. Oh, the girl with the curly black hair? Hindi siguradong sagot niya. What? My hair is blonde and straight. Who is the bitch you're talking about, Frost? Biglang tumaas ang boses ng babae. Napahawak na lamang si Frost sa batok niya. Hindi naman kasi niya talaga matandaan ang dalaga. Hindi rin niya alam kung sino ito at kung kailan niya ito nakalandian. Never siyang naging committed sa mga nilalandi niya. Kaya ano pa ang rason para tandaan ni Frost ang mga pangalan nito? I'm sorry, Danica. It's Monica! I hate you, playboy! Inilayo ni Frost ang cellphone sa tapat ng tenga niya dahil sumigaw na ang babae at pinatay na nito ang tawag. Napangiwi na lang si Frost matapos ang nangyari. Sanay na siya sa ganito eksena tuwing umaga. Minsan pa nga, ang bumubungad sa kanya sa umaga ay babaeng umiiyak o di kaya'y magulang ng mga babaeng pinaiyak niya. Hindi naman niya kasalanan na pinanganak siyang habulin ng babae. Kaya hindi masisi ni Frost ang sarili niya. Akala niya, tapos na ang panggagambala sa pagtulog niya, nang biglang ang doorbell na naman ang gumawa ng ingay. Naiinis siyang bumangon mula sa kama at lumabas siya ng kwarto para alamin kung sinong nangaabala sa kanya ng ganitong oras. Ngunit nagulat si Frost sa bumungad sa kanya nang buksan niya ang pinto. Natigilan siya sa kanyang kinatatayuan nang makita niya ang 4 na baby carrier sa harap ng bahay niya. Kinusot pa niya ang mga mata dahil akala ni Frost na nanaginip pa siya. Ngunit walang nagbago. Nasa harap pa rin niya ang 4 na baby carrier na may lamang sanggol. What the fuck is this? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Malalaking hakbang ang ginawa ni Frost sa gate ng bahay niya. Nagbabakas sakali na maabutan niya ang nag-iwan sa mga bata. Ngunit kahit anino ng tao, walang nakita si Frost. What I'm gonna do with these kids? Natataranta na si Frost dahil umiiyak ang sanggol. Wala naman siyang idea kung paano magpatahan ng bata. Calm down, guys. Calm down. Tatawag na ako ng rescue. Pagkausap niya sa mga ito, ngunit wala pa ring hinto ang pag-iyak ng mga sanggol. Hawak ni Frost ang cellphone para tumawag ng rescue. Ngunit isang bagay ang umagaw ng kanyang atensyon. Sa isang pink na baby carrier, may papel na nakaipit. Hinala ni Frost, isang sulat yon. Agad niya itong kinuha at binasa ang nakasulat sa papel. Ilang sandali ang lumipas, tila ba parang binuhusan siya ng malamig na tubig matapos mabasa ang sulat. Gulat na nilingon niya ang mga sanggol. Pabalik-balik ang tingin niya sa papel na hawak at sa mga bata. What the heck? I am their father? Hindi makapaniwalang tanong ni Frost sa kanyang sarili habang hindi inaalis ang tingin sa 4 na sanggol na payapang natutulog. The results show 99.9% of compatibility. It means anak mo nga sila.
Hindi alam ni Frost ang isasagot sa kaibigan niyang doktor matapos sabihin ang resulta ng paternity test. Nasa harap niya ang 4 na papel. Lahat iisa lang ang nakasaad. Hindi siya makapaniwala na anak niya ang 4 na sanggol. So what's your plan now? You don't even know their mother. Muling nagsalita si Charles. Bumuntong hininga si Frost. Gulong-gulo na ang isip niya. Pilit niya inaalala kung sino ang posibleng ina ng mga bata. Bigla namang napadaing si Frost nang biglang sumakit ang sintido niya. Inalalayan naman siya ni Charles at pinaupo sa sofa. Do not force yourself to remember everything. Mas lalo ka mahihirapan na ibalik ang mga alaala mo. Hindi pa rin bumabalik ang mga alaala ni Frost. 9 na buwan na ang nakalipas. Naaksidente siya at nagising siya na walang maalala. Pinayuhan siya na wag pilitin ang sarili na ibalik ang mga nawawalang memories. Ang mga bata na muna isipin mo, Frost. Ikaw ang ama nila at kailangan ka nila. Dagdag pa ng kaibigan niya. Aalagaan ko sila, Charles. I might be a playboy, pero hindi ako yung tipong tumatalikod sa responsibilidad. Seryosong saad ni Frost. But I want to know who their mother is. Gusto ko malaman kung ba't niya iniwan sa akin ng mga bata. I need someone to investigate for me. Dagdag pa niya, habang hindi inaalis ang tingin sa mga bata. Don't worry. We will help you to find their mother. Welcome, the fatherhood, bud. Wika ni Charles sabay tapik sa balikat niya. Biglaan ang pagdating ng quadruplet sa buhay ni Frost. Ngunit, hindi siya hangal para talikuran ng responsibilidad bilang ama ng mga ito. Hindi siya handa sa yugto na ito ng buhay niya. Ngunit handa siyang baguhin ang buhay niya para mapalaki niya ng maayos sa mga bata. Lumipas ang 6 na taon. Tuluyang nagbago ang buhay ni Frost nang dumating ang quadruplets. Natigil ang pagiging babaero niya. Binuhos na lamang niya ang buong atensyon sa 4. Daddy! Yaya Susan is forcing me to take a bath. Tumatakbong lumapit kay Frost ang isa sa quadruplets. Mahigpit itong kumapit sa binti niya. Pasensya na po, Sir Frost. Ngayon po kasi sila susunduin ng driver ni Ma'am Martha. Paliwanag ng nani nila na si Susan. Binitawan ni Frost ang pancake na hawak at hinarap ang mga anak na ayaw bumitaw sa pagkakahawak sa binti niya. Daddy, please, I don't want to take a bath. Pagmamakaawa ni Marian. What's the problem, sweetie? Bakit tayo mamaligo? Tanong niya sa bata. Uncle Ross said that we will swim in the sea today. But you still need to take a bath, Marian. Hindi ako papayag na pumunta kayo sa Lola Martha nyo kapag di ka naligo. Kalmadong saad niya kay Marian. Sumimangot ang batang babae. Okay, Dad, I will take a bath na po. Sagot nito at sumama na kay Susan para bumalik sa kwarto nila. Bumuntong hininga na lamang si Frost nang makaalis na ang anak niya na si Marian. Minsan talaga hindi niya maintindihan kung saan nagmana ng kaartihan ang isa sa anak niyang babae. Ang laki ng pagkakaiba ni Marian at Maxine. Daddy, I can't find Morgan! Ang sumunod na dumating ay si Maxine. Mugto ang mga mata nito. Agad namang nilapitan ni Frost ang anak. Nasa labas si Morgan, Princess. You always forgot that Yaya Susan is always bringing Morgan outside every morning. Kumalma si Maxine sa sinabi niya. I'm sorry, Dad. Nakalimutan ko na may morning routine si Morgan. Ani Maxine at napangiti na lamang si Frost. You can check him outside before you take a bath. Ipapasundo na lang kita kay Yaya Susan. Sumunod naman si Maxine. Sa sinabi niya, agad itong lumabas ng bahay para puntahan ang alagang aso. Birthday wish ni Maxine, ang alaga na si Morgan noong 4th birthday nila. Natapos na si Frost na magluto ng pancake para sa breakfast ng quadruplets. Pumunta naman siya sa kwarto ng 2 niyang anak na lalaki. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya si Manuel na inaayos ang sariling kama. Nice job, bud. Puri niya sa anak at napalingon ito sa kanya. Morning, Dad. Pumunta naman ang atensyon niya sa isa pang anak na lalaki na si Max, na mahimbing ang tulog. Nilapitan ni Frost ang anak
at kiniliti ito para magising. Dad, stop! Naantok pa po ako eh. Reklamo ng bata. Your brother is already fixing his bed while you are still sleeping. Tumayo ka na dyan. Pupunta kayo ngayon kay Lola Martha. Nakasimangot na bumaba ng kama si Max. Wala itong nagawa kundi ayusin ang sariling higaan. Bata pa lang ang quadruplets. Tinuturuan na ang mga ito ni Frost na wag laging umasa sa yaya. Ang dalawa niyang anak na lalaki, ayaw magpaligo sa nanay nila, maliban na lang kay Marian at Maxine. Take a bath, boys, while I'm preparing your breakfast. Saad niya sa dalawang anak na lalaki, bago umalis si Frost sa kwarto nila. Ganito ang takbo ng umaga ni Frost. Kapag may oras siya nang gumagawa ng agahan nila, habang inaasikaso ni Susan ang mga anak niya. Minsan naman, may pinapapuntang kasambahay ang ina niya para maglinis at magluto sa bahay niya. Nagpapasalamat siya na dumating ang quadruplets sa buhay niya. Ito talaga naging inspirasyon niya para ayusin ang buhay. Sa 6 na taon na lumipas, mas lalong umasenso ang negosyo ni Frost. Mas lalo siyang nakilala sa larangan ng negosyo. Ngunit hindi niya hinahayaang mawalan siya ng oras sa mga anak. Handa siyang talikuran ng trabaho para sa mga ito. It's been 6 years, Frost. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nahahanap ang ina ng mga bata. Saad ng kanyang ina, habang pinapanood niya ang quadruplets na nakikipaglaro sa pinsan niya na si Ross. Hindi naman ho ako humihinto sa paghahanap sa tao ng iwan sa mga anak ko. Nagbabayad ako ng malaki sa investigator team. Paliwanag niya naman sa ina. Dapat itigil mo na yung paghahanap sa taong ayaw naman talaga magpahanap. Baka nga may katotohanan na sinabi ng ama mo. Marahil hindi kinaya ng ina nila na buhayin ang mga anak mo, kaya napilitan siyang ipasa ang responsibilidad sa iyo. Hindi alam ni Frost kung maniniwala siya sa kanyang ina. Alam naman niya ang rason kung bakit ito gustong huminto siya sa paghahanap sa ina ng kanyang mga anak. Hindi ho ako interesado sa mga gusto mong babae para sa akin, Mommy. Please stop. Stop setting me up on a blind dates. Hindi niya nagugustuhan ang pagpunta-punta ng iba't ibang babae sa opisina niya para yayain siya makipag-date. Alam niya namang pakana ito ng kanyang ina. Hindi na siya katulad ng dati na araw-araw ay iba't ibang babae ang kasama. Ang quadruplets ang mas mahalaga kay Frost ngayon. I'm not just doing this for you, son. Darating ang panahon hahanapin ng mga anak mo ang mommy nila. Kaya naghahanap na ako ng babae na karapat-dapat na maging ina ng mga apo ko. Hindi sumagot si Frost sa sinabi ng kanyang ina. Hindi pa siya handang buksan ang puso niya. Lalo na ngayon, hindi pa bumabalik ang mga alaala niya. Gusto ni Frost na makilala muna ang ina ng mga anak niya bago siya magpapasok ng ibang babae sa buhay niya at sa mga bata. Mom, please, bigay mo na sa akin ang pagdedesisyon tungkol sa mommy nila. Pakiusap niya sa ina. Bumuntong hininga ito bago nagsalita. Alright, sige. Hahayaan kita sa gusto mong mangyari. Gusto ko lang na ipaalala sa'yo na may nakaraan na hindi na dapat pinabalikan. Mas mahalaga maging handa para sa hinaharap. Hindi na lamang siya sumagot doon. Tama naman ang sinabi ng mommy niya. Ngunit hindi pa rin talaga siya handa. Gusto niyang bumalik ang mga alaala niya at kontento naman na siya sa buhay kasama ang mga bata. Kasalukuyang nanonood ng city lights sa may veranda ng bahay niya si Avea. Habang suot ang isang satin pink lingerie, partnered with a satin pink robe. May hawak siyang wine glass sa kanang kamay at sa kaliwa naman ang cellphone niya na nakatapat sa kanyang tenga. Kausap niya ngayon ang best friend niyang si Jean. Did you already check the envelope? Lahat ng evidence, laman na ng flash drive na nasa loob ng envelope. Nakausap ko na din ang music controller ng event. Pupuntahan ka nila sa parking lot pagdating mo sa event para hingin ang flash drive. Sila na ang bahala sa susunod na hakbang. Hindi napigilan ni Avea ang mapangiti habang sinasalaysay ni Jean ang takbo ng plano nila para sa paparating na event ng company ng kanyang ama. Kababalik lang niya sa Pilipinas
At sa event na yun, magpapakita siya sa ama niya at sa kanyang ate Felicia. Ang ganda naman ng pasalubong mo sa ate Felicia mo. I'm sure that it will be an unforgettable event for her. Dagdag pa ng kaibigan niya. Dapat wala na akong sinasayang na oras, Jean. Sapat na ang 6 na taong pananahimik ko. Wika niya habang hindi inaalis ang tingin sa maliwanag na gusali na nasa kanyang harapan. Sasabog na naman na parang bulkan si Felicia. Hindi ka ba natatakot sa maaaring gawin ng kapatid mo? Diba, mas nakakatakot ang bulkan na matagal na nananahimik tas biglang sumabog? I will move like that, Jean. Matagal na ako nananahimik. Oras na para gumawa ng ingay. 6 na taon ang nakalipas matapos siya ipagtabuyan ng sarili niyang ama. Matapos malaman na nagdadalang tao siya. At hindi niya kilala ang ama ng pinagbubuntis niya. Nagalit siya sa ate Felicia niya dahil ito ang sumira sa imahe ni Avea sa kanilang ama. Ngayong nakabalik na siya, oras na para tapusin ang maliligayang araw ng kanyang kapatid. Siya naman ngayon ang may sisiraing imahe sa harap ng maraming tao. Because of her, I lost a part of my soul. Nawala sa akin ang mga anak ko. Kung di nila ako pinagtabuyan, buhay sana ang mga anak ko, Jean. Puno ng hinanakit ang mga salitang binibitiwan ni Avea. Muling bumalik sa alaala niya ang nangyari nung gabing yon. Bumubuhos ang malakas na ulan habang nakahawak si Avea sa tiyan niya. 8 buwan na niyang pinagbubuntis sa mga anak niya nang palayasin siya ng kanyang ama. Kasabay ng malakas na ulan, isang rumaragasang sasakyan ang bumangga kay Avea. Sa ospital na siya nagising. At isang balita ang nagpaguho sa mundo niya. Kailangan ng operahan si Avea dahil wala ng buhay ang 4 na bata sa kanyang tiyan. Ang pangyayari na yon ay gumagambala kay Avea sa panaginip niya hanggang ngayon. Hindi niya namalayang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ako titigil, Jean. Hanggat hindi ko napaparanas sa kanila ang masakit na pinagdaanan ko nung gabing yon. Sapat na ang 6 na taon niyang pananahimik. Panahon na para isumbat sa lahat ang pinagdaanan niya sa loob ng 6 na taon. Jean said you already know what to do. Kaharap na ni Avea ang lalaking nakausap ni Jean sa event. Inabot niya dito ang flash drive na nasa loob ng envelope. Yes, ma'am. Kami na pong bahala. Sagot ng lalaki at tumango si Avea. Umalis na ito at naiwan ng mag-isa sa parking lot at humugot siya ng malalim na hininga bago tinahakandaan. Papasok sa venue. Bumungad sa kanya ang asul at puti na palamuti sa gilid. Lahat ng bisita nakasuot ng gown at tuxedos. Nilibot niya ang kanyang mga mata at sa di kalayuan nakita niya si Jean. May mga lalaking kausap ito dahil ngayon isasagawa ang unang plano ni Avea. Before the night ends, a special someone wants to greet the birthday celebrant. Napahinto siya sa paglalakad nang marinig ang sinabi ng host na nasa entablado. Lumingon siya kay Jean at sinenyasan siyang pumunta sa backstage. Agad na kumilos si Avea. Pumunta siya sa backstage nang hindi nakikita ng kanyang ama at ng ate Felicia niya. Inayos niya ang kanyang kasuotan habang hinihintay na matawag ang kanyang pangalan. Let's all welcome Miss Avea Frances. Umakyat siya sa stage. Natahimik ang lahat ng bisita nang makita siya. Rinig na rinig ang pagtunog ng kanyang takong sa bawat hakbang. Napatayo ang kanyang ama. Hindi makapaniwala na nasa harapan ngayon ang isang anak na matagal nang hindi nagparamdam. Binigay sa kanya ang mikropono. Gumuhit sa labi niya ang isang tipid na ngiti bago siya nagsalita. Hey Dad, miss me? Before I forgot, I want to greet you a happy birthday. Pagsisimula niya at tumayo agad ang ate Felicia niya. What are you doing, Avea? Pumunta ka lang ba dito para sirain ang espesyal na gabi para kay Dad? Galit pero may pagkamahinahon pa rin na wika ng nakatatanda niyang kapatid. No ate, nandito ako para bigyan si Dad ng isang special na regalo. Stop playing around, Avea. What do you want?
Ang ama niya ang nagsalita. Seryoso at walang emosyon ito nakatingin sa kanya. Trust me, Dad. You will love this. Pagkatapos ng sinabi ni Avea, biglang dumilim ang screen sa likod niya. Lahat ng bisita nakatingin na sa screen nang biglang lumabas ang iba't ibang litrato. Narinig niya ang gulat sa ekspresyon ng mga bisita dahil sa mga larawang nakita nila. Napunta ang atensyon niya sa kanyang kapatid at ama. Pareho itong gulat na gulat sa nakita. Nasa screen ang larawan ng Ate Felicia niya at kasama ang matandang mayor na ang alam ng lahat ay may asawa. Malaswa ang mga larawan. Lahat ay kuha sa CCTV ng isang kilalang motel. Ngumisi si Avea at muling nagsalita. Happy birthday, Dad. I hope you liked it. Huli niyang wika bago muling tinahak ang daan papuntang backstage. Nang makalabas sa entablado, unti-unting nagbulungan ang mga bisita. Nagtagumpay ang unang plano ni Avea, ngunit nagsisimula pa lang siya. Marami pa siyang nakahandang plano para tuluyang gumuho ang buhay ng Ate Felicia niya. Dad, is it true? Magkakaroon na kami ng mommy? Nakakunot ang noo na hinarap ni Frost ang anak. What do you mean? Saan mo naman yan narinig, Maxine? Uncle Ross said that you're dating someone right now. Napabuntong hininga na lamang si Frost sa sinabi ng anak. Sinabi yata ng pinsan niya sa mga bata ang tungkol sa babaeng ipinipilit sa kanya ng ina. Tinanggihan niya ang babae. Sinabi niya na wala pa siyang panahon makipag-date. Akala niya, nakinig na talaga kay Frost ang ina niya. Ngunit umulit na naman ito sa pagpapadala ng babae sa opisina niya. I'm busy with my work and taking care of my babies. I don't have the time to date a random woman. Son? Saad naman niya sa anak na si Max. Big na po kami, Dad. You can have time to date. Hindi alam ni Frost kung matatawa siya sa sinabi ng anak. Ginulo niya ang buhok nito. At sumimangot si Max sa ginawa niya. Let's see if Daddy ever finds his right one. Kapag dumating yung araw na yon, kayo ang una kong sasabihan. Napangiti naman ang mga bata sa sinabi ni Frost. Ayaw niyang paasahin ng mga bata tungkol sa pagkakaroon ng mga ito ng mommy. Ngunit minsan, hindi niya mapigilan na isipin kung ano ang posibleng mangyayari. Samantala, huminto ang sasakyan niya sa parking lot ng isang mall. Pumunta si Frost sa mall para hanapin ang pink dress na laging bukang bibig ni Marian. Pagpasok niya sa loob, agad niyang hinanap ang mga damit para sa bata. Habang naglalakad sa gitna ng hallway, biglang may humila kay Frost at dinala siya sa isang sulok ng mall. Magagalit na sana siya, ngunit parang umurong ang dila niya nang bumungad sa kanya ang isang babae. Maganda ito, mahaba ang pilik mata, matangos ang ilong. Higit sa lahat meron itong mapulang labi. I'm sorry, I just need your help. May kailangan lang akong takasan. Paliwanag nito ngunit walang lumabas na kahit anong salita sa bibig ni Frost. Napalunok ng sariling laway ang lalaki. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Hindi naman niya maalis ang mga mata sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Talagang natulala siya sa ganda nito. Hey, you okay? Natauhan si Frost nung magsalita muli ang babae. Hindi niya namalayan na matagal na pala siyang nakatitig sa mukha nito. Tumikim si Frost, nagbabaka sakaling mabura ang kabang nararamdaman. Habang ang babaeng humilas sa kanya, kunot noong nakatitig sa kanya ngayon. Anong problema mo? Ba't bigla ka nangihila? Masungit yung tanong dito. I'm sorry, okay? Napansin ko kasi may sumusunod sa akin kanina pa. Kaya kita hinila. Wala akong mahanap na pwedeng pagtaguan. At matangkad ka. Sapat na para hindi ako makita ng tinataguan ko. So please. Umarko ang isang kilay ni Frost. Nasaan na yung sumusunod sa'yo? Napansin niya na may tumingin sa likuran niya. Wait lang. Look, yung lalaki na may pulang sombrero at may suot na leather jacket. Lumingon si Frost.
at humawak ang babae sa damit niya para pigilan siya. Ngunit hindi niya pinansin ang babae at hinanap ang tinutukoy nito. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang lalaki na nagmamasid sa paligid na tila ba may hinahanap. Ano ba? Baka makita ko, huwag ka malikot! Reklamo ng babae. Muling tumingin dito si Frost. Walang emosyon siyang nakatitig sa babae habang kinukuha ang cellphone sa bulsa ng suot niya. Tinapat niya ang cellphone sa kanyang tenga habang tinatawagan ng security ng mall. Sinabi niya tungkol sa lalaking sumusunod sa babaeng kasama niya ngayon. At wala pang 10 minuto ang nakalipas, nagulat ito nang makitang kinuha ng security ang lalaking sumusunod sa kanya kanina. Wala na susunod sa'yo. Pinadampot ko na sa security. Hindi naman to makapaniwala na tumingin sa kanya. Thank you. Tinanguan lang ni Frost ang babae. Sa susunod, kapag naramdaman mong may sumusunod sa'yo, sa security ka agad pumunta para mahuli yung taong sumusunod sa'yo. Aniya sa dalaga bago ito tinalikuran at naglakad papalayo. Hindi na siya naghintay sa kung ano pang sasabihin nito. Habang naglalakad papalayo sa dalaga, hindi na itago ni Frost ang kanyang ngiti sa labi habang inaalala ang nangyari kanina. Sa lumipas na 6 na taon, ngayon lang ulit may babaeng kumuha sa atensyon niya. Samantala, nagpapasalamat si Avea sa lalaking tumulong sa kanya sa mall kahapon. Matapos ang ginawa niya sa birthday party ng kanyang ama, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya na malamang inutusan ng kanyang ate Felicia. Sinabi ko na sa'yo na mag-ingat ka eh. Hindi natin alam kung paano kumilos ang kapatid mo. Kaya kailangan mo mag-ingat sa bawat pagkilos mo, Avea. Paalala sa kanya ng kaibigan na si Jean. Agad na pumunta ito sa opisina niya matapos niyang sabihin ang nangyari sa kanya kahapon sa mall. Inaasahan naman ni Avea na posibleng mangyari ang ganitong bagay dahil alam niyang hindi magpapatalo ang kapatid niya. I know, Jean. Maraming kumilos sa ate Felicia. Baka nga may inutusan na siya para patayin ako eh. You're crazy, Avea. Dapat ka na gumawa ng susunod na plano para maipatapon na ng ama mo yung bruha mong kapatid. Mas excited pa yata sa kanya ang best friend na si Jean na gumante sa kapatid niya. Kumalma ka nga, Jean. Inihahanda ko pa ang lahat. Ani Avea sa kaibigan. Akala siguro ng ate Felicia niya na matatakot siya sa pagbabayad dito sa mga taong magbabantay sa mga kilos niya. Hindi nito alam na pasikretong inaalam ni Avea ang lahat ng sikreto ng kapatid na maaaring makasira sa iniingatan nitong kasikatan. Hindi lang ako makapaghintay na makitang unti-unting bumabagsak yung kapatid mo. Gusto ko na siyang makitang nakaluhod at nalulunod sa sarili niyang luha. Just wait and learn, Jean. I will make sure that she will taste the dosage of her own downfall. By the way, gwapo ba yung tumulong sa'yo sa mall kahapon? Umarko ang isang kilay ni Avea dahil sa tanong ng kaibigan. Muli niyang naalala ang lalaking tumulong sa kanya kahapon. Muling pumasok sa isip niya ang gwapo nitong muka at ang mababa ngunit malalim nitong boses. Hindi niya may tatangging nakuha nito ang buong atensyon niya. Ay, napangiti na siya. Type mo, no? Mapang-asar na tanong sa kanya ni Jean. Umirap si Avea habang tinatago ang ngiti sa labi. Wala ka bang trabaho at inaabala mo ako ngayon? Pag-iiba niya ng topic. Ayoko munang pumunta sa shop. May sumisira ng araw ko kapag pumupunta ako doon. Nagkipit balikat na lamang si Avea sa sinabi ni Jean. Mukhang ang tinutukoy ng kaibigan niya ay ang lalaking pumupunta sa shop nito para asarin, si Jean. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagtungo si Avea sa kumpanya ng kanyang ama. Ngunit hindi niya inaasahan na makakasulubong niya sa lobby ang ate Felicia niya. What are you doing here, Avea? May plano ka na naman para siraan ako kay Dad. Napangiti na lamang si Avea dahil bakas sa mukha ng kanyang kapatid ang takot na nagkukublis sa galit nitong itsura. Relax, ate Felicia. I'm just gonna talk to Dad about sa lupang binibenta niya.
Don't worry, wala naman akong dalang mga larawan na magsisiwalat sa mga sikreto mo. Nakangising saad niya sa kapatid, kaya mas lalo ito nagalit sa kanya. Siguraduhin mo lang, Avea. Hindi mo magugustuhan kung paano ako gumanti. Wika ng kanyang ate Felicia na may halong pagbabanta. Ngunit hindi nagpatinag si Avea. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa kapatid at huminto lang siya ng 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Nilapit niya ang mukha dito sa kabumulong. Kumusta pala ang pagiging kabit ng mayor? Sigurado ako natuwa si Dad sa regalo ko na tungkol sa anak niya na kanyang iniingatan na meron pala itong maruming sikreto. Nakangiting iniwan ni Avea ang kanyang ate sa lobby habang nagsisisigaw ito sa galit. Hindi naman talaga tungkol sa lupa ang dahilan ng pagpunta niya doon. Pumunta siya dahil ang intensyon niya talaga ay galitin ang kanyang kapatid. At tila umaayon sa kanyang tadhana. Nagtagpo pa sila sa lobby. Matapos niya makipag-usap sa kanyang ama, nagtungo na siya sa isang coffee shop para magpakalma. Hindi niya inaasahan na magagalit ang kanyang ama sa ginawa niya sa birthday party nito. Hindi niya pinagsisihan ang ginawa niya. Kahit ano naman talaga ang gawin ni Avea, hindi naging proud ang kanyang ama sa kanya. Umupo siya sa malapit na glass wall ng coffee shop. Lagi niya itong ginagawa kapag stress siya. At napahinto siya sa pag-inom ng kape nang may umupo sa bakanteng upuan sa tapat niya. Nilingon niya ang bagong dating at natigilan siya nang makita ang pamilyar nitong muka. It's nice to see you again. Saad ng lalaking tumulong sa kanya sa mall. Muntik pa siyang masamid dahil nagulat siya nang makita ang lalaki. Agad naman siyang inabutan nito ng tissue. Are you okay? Tanong sa kanya nito. Tumango na lamang si Avea. What are you doing here? Seryoso ang tanong ni Avea sa kabila ng pagwawala ng puso niya. Dahil muli niya nakita ang lalaking nakita niya kahapon. I was about to grab my order. Then I saw you here, kaya nilapitan kita. Thank you nga pala ulit sa pagtulong sa akin kahapon sa mall ha. I think tama yung desisyon ko na hilahin ka para may mapagtaguan ako. I guess my beautiful body is enough to hide you from your stalker. Hindi alam ni Avea kung matatawa siya sa sinabi ng lalaki. Mayabang ka din pala ha. Natawa ito dahil sa sinabi niya. At hindi na rin napigilan ni Avea ang matawa. Hindi na namalaya ng 2 oras at pareho silang nalibang sa pag-uusap tungkol sa isa't isa. At unti-unti, naging komportable si Avea sa lalaking kausap niya. By the way, I'm Frost. Naglahad ito ng kamay sa kanya. At agad din itong tinanggap ni Avea. Nice to meet you, Frost. I'm Avea. Parehong may ngiti sa kanilang labi habang nakikipagkamay sa isa't isa. Hindi pa ito ang naging huli nilang pagkikita. Mas naging madalas ang pagtatagpo nila. Mas lalong nakilala ni Avea si Frost at nalaman niya tungkol sa mga anak nito. Sa totoo lang humanga siya kay Frost dahil kinaya nito ang magpalaki ng 4 na anak. Nang mag-isa, nalaman niya rin kasi na walang nanay ang mga bata. Hanggang sa unti-unti silang nagkaroon ng nararamdaman para sa isa't isa. Niligawan siya ni Frost at nakita niya kung gaano ito kaprosigido para sa kanya. Kaya hindi na pinatagal pa ni Avea ang panliligaw nito. Pagkalipas ng 2 buwan, sinagot niya na rin si Frost. Naging maganda ang simula ng relasyon nilang dalawa. Ipinakilala ni Avea sa best friend niya si Frost. Natuwa naman si Jean tungkol sa relasyon nilang dalawa. Kinakabahan ako. Bakit? Kinakabahan ka ba kasi baka hindi ako magustuhan ng mga anak mo? Hindi. Baka gumawa ng kalokohan yung mga batang yan eh. Pero, I believe in them. Trust me, babe. Kahit ganun yung mga yon, mababait ang mga bata. And I'm sure magugustuhan ka nila. Ibinalik ni Frost ang atensyon sa pagmamaneho. Nakinig si Avea sa kanyang nobyo. Tahimik lang siya sa tabi nito hanggang sa huminto ang sasakyan sa tapat ng isang bahay.
Hindi ito malaking bahay pero sapat para sa isang pamilya. Bumaba na ng sasakyan si Frost para pagbuksan siya ng pinto. Welcome to my home. Saad ng lalaki habang nakaakbay sa kanya. Napangiti na lamang si Avea habang pareho silang nakatingin sa bahay na nasa harap niya. Pumasok na sila sa loob at bumungad sa kanilang sigawan mula sa 4 na bata na naglalaro sa living room. Max, that's mine! Reklamo ng batang babae na may ipit na Hello Kitty sa buhok. Nakatingin ito sa batang lalaki na nakatayo at may hawak na kulay pink na teddy bear. Naaaliw si Avea na panoorin ng mga bata. Kahit saang anggulo, nakikita niya ang mukha ng nobyo sa mga ito. Hey kids, what's happening here? Ang 4 na batay na palingon sa kanilang kinaroroonan nang magsalita si Frost. Sumilay ang magagandang ngiti sa mga bata at sunod-sunod na nagsitakbuhan para makalapit sa ama. Hindi napigilan ni Avea ang sarili habang pinapanood ang mag-ama. Daddy, inagaw ni Max yung teddy bear ko. Nagsimula nang magsumbong ang mga bata sa kanilang ama. Daddy, nawawala yung color pencil ko. Saad ng isa pang babaeng anak ni Frost. Naka-high ponytail ito at suot ang isang purple dress. Napahawak na lamang si Frost sa kanyang sentido habang pinakikinggan ang mga sumbong ng mga bata. Max, inaaway mo na naman yung mga kapatid mo? Mahinahon na tanong ni Frost sa anak nitong lalaki na nakasuot ng Spider-Man pajama. Di naman, Dad. Si Marian po noon na, tinago niya slippers ko. Say sorry to each other. Diba, sinabi ko nang ayaw ko nag-aaway kayo? Do you understand that, kids? Yes po, Daddy. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Hindi mapigilan ni Avea ang humanga sa kanyang nobyo. Sobrang lawak ng pangunawa nito at mahaba rin ang pasensya para sa mga bata. Yung iba kasing mga magulang, pinagagalitan ng anak kapag nagsumbong. Ngunit ibang-iba si Frost. Tumayo si Frost at nilapitan siya. Agad na palingon sa kanya mga bata. Sa hindi malamang dahilan, biglang kinabahan si Avea habang nakatingin sa 4. Kids, I want you to meet Tita Avea. She is Daddy's girlfriend. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng mga bata. Baka magalit o di kaya magtampo sa kanilang ama. Ngunit kabaliktaran ang ginawa ng mga ito. Lumapit ang mga bata sa kanya at isa-isang nagmano. Na hindi naman inaasahan ni Avea na gagawin ng 4 sa kanya. Hello po, Tita Avea. I'm Marian and I love pink. Pagpapakilala ng batang babae na may ipit pa na Hello Kitty sa buhok. Ako naman po si Maxine. It's nice to meet you, Tita Avea. Saad ng batang babaeng naka-purple dress. Hi, Daddy's girlfriend. My name is Max, but you can call me Pogi. Tumawa siya sa sinabi ng batang lalaki na nakapajama na may tatak na Spider-Man. At ang panghuli ay ang batang lalaki na sobrang hawig ni Frost. Ito talaga ang batang version ng kanyang nobyo. Kung paano tumitig si Frost, ganon din ang bata. Kuya, it's your turn. Biglang nagsalita si Maxine, ngunit parang nahihiya pa ang bata sa kanya. Lumuhod si Avea para mapantayan ang batang lalaki. Hello, little Frost. What's your name? I'm Manuel po. Nahihiyang sagot ito sa kanya. Ngumiti si Avea nang sagutin ito ang tanong niya. It's nice to meet you, Manuel. I'm Tita Avea. Walang paglagyan ng saya sa puso ni Avea dahil tanggap siya ng mga bata bilang nobya ng kanilang ama. Tama nga ang sabi ni Frost na mababait ang mga bata. They are the miracle I never thought I deserve. Kahit di ko inaasahan ang pagdating nila sa buhay ko. Sila ang naging inspirasyon ko para magbago. Ani Frost habang pinapanood nila ang 4 na naglalaro sa garden. Can I ask, sinong mommy nila? Kanina pa yon bumabagabag sa isip ni Avea. Ang tungkol sa ina ng mga bata. Kaya hindi niya napigilang tanungin si Frost.
Bumuntong hininga muna ito bago sinagot ang tanong niya. Hindi ko kilala yung nanay nila. Nagulat na lang ako na makita ko sila sa labas ng bahay ko. Kasama ang isang sulat na nagsasabi na ako ang ama nila. Hindi alam ni Avea kung magagalit siya sa ina ng mga bata dahil hindi nito pinanindigan ang pagiging ina sa apat o magpapasalamat dahil kahit na ayaw nito sa mga bata, sa tunay na ama binigay ang mga bata at hindi katulad ng iba na iniiwan ng mga sanggol sa basurahan. Sigurado ako na parte ng nawawala kong alaala ang tungkol sa ina ng mga anak ko. Kaya nga, ang sabi ko sa sarili ko, hindi muna ako papasok sa isang relasyon. Hanggat di bumabalik ang nawawala kong alaala. Bakit mo ako niligawan? Kung ang plano mo, maibalik mo na yung alaala mo. Kunot toong tanong ni Avea kay Frost. Alam na din ni Avea ang aksidenteng nangyari kay Frost at ang tungkol sa amnesia nito. But you're different. Kahit anong pigil ko sa nararamdaman ko, Avea, nararamdaman ko pa rin ang araw-araw na pagkahulog sa'yo. Hindi napigilan ni Avea ang mapangiti dahil sa sinabi ng nobyo. Hindi talaga siya nagkamali na sumugal para kay Frost. Ngayon na natanggap siya ng mga bata, gagawin ni Avea ang lahat na dapat na ginagawa ng isang ina para sa mga anak ni Frost. Lumipas ang mga araw, mas lalo pang napalapit si Avea sa mga bata. Napansin ni Jean ang kakaibang saya sa kanya, kaya pinaalala nito ang tungkol sa plano nila. I know that you're happy right now, Avea. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi pa tayo tapos sa Ate Felicia mo. Bumuntong hininga si Avea. I know that, Jean. Nag-iisip pa rin ako kung paano natin isasagawa yung susunod na plano. Nag-iisip ka nga ba talaga ng plano, Avea? Halos araw-araw mo na kasama yung nobyo mo at ang mga anak niya. Hindi napigilan ni Jean ang mainis. Ngunit nakaramdam din ng pagkairita si Avea sa sinabi ng kaibigan. Pwede ba, Jean? Ngayon lang ako sumaya ng ganito. Sila ang kumumpleto sa pagkukulang sa buhay ko. Sana maintindihan mo na ilang taon kong kinulungan sarili ko sa galit at lungkot. Hindi naman nakasagot si Jean. Hindi na siya umimik pa. Tumayo siya at iniwan ang kaibigan niya. Lumabas siya sa opisina na may mabigat na dibdib dahil sa sagutan nila ni Jean. Naalala niya bigla ang mga bata, kaya tinawagan niya si Frost. Hindi mo na kailangan magpaalam, babe. May tiwala naman ako sa'yo. At alam ko hindi mo pababayaan ang mga bata. Ito ang naging sagot sa kanya ni Frost nang magpaalam siya na ilalabas ang mga bata. Be careful, kids, ha? Marahan niyang wika sa mga ito nang magpaunahan ito sa pagbaba ng kotse. Naisipan niyang dalhin ang mga bata sa labas para makapaglaro naman at para hindi na siya mag-isip tungkol sa pinag-awayan nila ni Jean. Ang gaan ng pakiramdam ni Avea tuwing kasama ang mga batang ito. Max, don't chase the frog! Aniya, nang makita si Max na hinahabol ang palaka. Nakinig naman sa kanya ang bata at lumapit na lamang ito sa mga kapatid para makipaglaro. Napangiti naman si Avea nang makitang nag-e-enjoy ang mga ito. Ang swerte po sa inyo, ni Sir Frost. Alam niyo po ba na matagal na naghahanap ng mommy ang mga bata? Nasakta naman siya sa sinabi ng nani ng mga bata. Kaya nga, iba po yung saya nila na dumating ko sa buhay nila. Nawalan din ako ng mga anak, Susan. Ngunit noong nakilala ko tong mga batang to, parang pinunan nila ng saya yung pakulangan sa buhay ko. Nawalan po kayo ng anak, ma'am? Ano po nangyari? Pinalayas ako ng pamilya ko nung nagbubuntis ako ng 8 months na. Naaksidente ako at pagising ko. Sabi ng doktor kailangan ko maoperahan at patay na yung mga bata sa tiyan ko. Hindi mapigilan ni Avea na malungkot habang nagkukwento kay Susan. 6 na taon ang lumipas, ngunit parang sariwa pa rin sa puso ni Avea ang nangyari. Kung buhay lang ang mga anak niya, kaedad na ng mga ito ang anak ni Frost. Kaya nang makilala niya ang mga bata, unti-unting nawawala sa kanyang pangungulila.
Nakakalungkot naman na nangyari sa inyo, ma'am. Nainis po ako sa pamilya niyo. Kasi kung di ka nila pinalayas, baka buhay ngayon ang anak mo. Hindi na lamang nagsalita si Avea. Tama naman ang sinabi ni Susan. Kung di siya pinalayas ng kanyang ama, kapiling niya sana ngayon ang mga anak. Nahinto ang pag-uusap nila nang lumapit sa kanya si Manuel. Is there a problem, baby? I'm tired na po, Tita Avea. Binuhat niya si Manuel, pinaupo sa kanyang hita. Tumayo naman ang nani nila para kunin sa kotse ni Avea ang baon nilang tubig. Tita Avea, can I ask you something? Yes, baby, what is it? Can you be our mommy? Natigilan si Avea sa tanong ni Manuel. Tinitigan niya ito sa mga mata at nakita niya ang bakas ng pangungulila. Pangungulila para sa pagmamahal ng isang ina. Ngumiti siya at sinagot ang tanong nito. Of course, baby. I can be your mommy. Nagulat siya nang bigla siyang niyakap ni Manuel. Mas lalong lumawak ang ngiti niya at niyakap pabalik ang bata. Nagpatuloy lang sila sa pag-uusap ni Manuel hanggang sa may narinig silang kotse na parang bumangga sa isang bagay. Nilingon niya ni Avea at tila gumuho ang buong mundo niya sa tanawing bumungad. Si Maxine, nakahandusay sa malamig na simento, naliligo sa sariling dugo at walang malay. Parang tumigil ang oras. Ang tanging naririnig niya ay dagundong ng sariling puso. Maxine! Sigaw niya. Halos mabasag ang boses sa takot. Wala siyang inaksayang oras. Tumakbo siya patungo kay Maxine at nanginginig ang tuhod na lumalapit. Dumadagundong ang mga gulong ng sasakyang nakabangga. Mabilis na kumaripas palayo. Iniwan ng batang nakahandusay sa gitna ng daan. No, baby, please, don't close your eyes. Halos hindi niya makita ang mukha ng anak dahil sa luhang bumabalot sa kanyang pisngi. Mahigpit niyang niyakap si Maxine. Sabay buhat nito na para bang mawawala ito kapag binitiwan niya. Stay with me, okay? We're going to the hospital, please. Bawat segundo ay parang habang buhay. Wala nang sinayang na oras si Avea. Agad pinaharurot ang sasakyan patungong ospital. Nasa opisina si Frost, abala sa pagtatapos ng mga papeles. Plano niyang magbakasyon kasama ang mga bata at si Avea. Kaya't pilit niyang minamadali ang lahat ng trabaho. Ngunit biglang tumigil ang kanyang kamay sa ibabaw ng dokumento nang marinig niya ang pagtunog ng cellphone. Saglit siyang umiti nang makita ang pangalan ng nobya sa screen. Ngunit agad ding nag-iba ang tibok ng kanyang puso na sagutin ito. Hindi salita ang bumungad sa kanya kundi tunog ng hikbi. At sa bawat hikbing yun, parang may kumukurot at humahapdi sa dibdib ni Frost. Babe, what happened? Why are you crying? Si Maxine, naaksidente siya. Parang biglang nanlamig ang paligid. Mabilis na napabangon si Frost. Tumama ang upuan sa sahig sa lakas ng pagkatayo niya. Anong aksidente? Ano nangyari, Avea? May sasakyan. Binangga si Maxine. Sa ospital kami ngayon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang iniwan ang kumpanya at buong bilis na nagmaneho papunta sa ospital. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng 3 niyang anak. Nag-aalala siya sa mga bata. Si Marian umiiyak habang si Manuel at Max naman tahimik lang. Nakita niya si Avea na nakaupo sa waiting area na emergency room. Nanginginig, umiiyak. Bago pa niya ito lapitan, hinarang siya ng mga pulis. Ikinuwento ng mga ito ang nangyari. At ang mas masakit, hinala nilang sinadya ang aksidente. Kumuyom ang kamao ni Frost at unti-unting kumulo ang galit sa kanyang dibdib. Gawin niyo ang lahat para mahuli ang hayop na gumawa nito sa anak ko. Magbabayad ako kahit gaano kalaki. Basta mahuli niyo lang siya. Don't worry, Mr. Vergara. Gagawin namin ang lahat para mahanap ang taong gumawa nito sa anak mo. Pagkatapos agad niyang nilapitan si Avea. Niyakap niya ito ng mahigpit. Mas lalong umiyak ang dalaga. Hinaplos niya ang likod nito. Pilit pinakakalma. Kahit siya mismo'y halos mabuwal na sa bigat ng sitwasyon. Magiging maayos din ang lahat. Maxine is brave.
and we need to be strong for her. Ngunit mas lalong nabasag ang damdamin ni Frost nang lumabas ang doktor. Kumusta ang anak ko, Doc? We can't proceed with the operation. She needs blood transfusion, but she has a rare blood type, AB negative. You'll need to find a donor. Parang gumuho ang mundo ni Frost. Saan siya hahanap ng ganong uri ng dugo? I'm AB negative. I can donate my blood. Napalingon siya sa nagsalita nang marinig si Avea. Nakatingin ito diretso sa doktor. Mariin at determinadong parang handang isakripisyo ang lahat. Anong relasyon mo sa pasyente? Ikaw ba ang ina? No, I'm the girlfriend of her father. Tumango ang doktor at agad siyang pinapasok sa loob. Saglit na lumingon sa kanya si Avea bago tuluyang pumasok. Naiwan si Frost sa labas. Hindi mapakali. Magulo na ang buhok sa sobrang kaba. Ang tanging dasal niya, sana mag-match ang dugo nila at maging successful ang operasyon ng anak. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na si Avea mula sa emergency room. Agad nilapitan ni Frost ang babae. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Pinaupo niya si Avea at kumuha si Frost ng isa pang kwarto para makapagpahinga na ang tatlong bata at ang nani nila. Lumipas ang kalahating oras. Muling lumabas ang doktor at kay Avea na ito nakatingin. Are you sure you're not the patient's mother? Nagkatinginan silang dalawa. Parehong naguguluhan sa sinabi ng doktor. May problema ba, Doc? We ran a test. The blood didn't just match. It matched genetically, which means you are the biological mother of the child. Nanigas si Frost habang si Avea naman napaatras. Unti-unting pumapatak ang mga luha. No. It's impossible. I had a children, but they're gone. Patay na sila. What do you mean? Gulat na tanong ni Frost. 6 years ago, I slept with a man I didn't even know. Tumakas ako bago ko siya makilala. 1 buwan matapos nalaman kong buntis ako. During the 8th month, may kotseng bumangga sa akin. Dinala ako sa ospital at sinabi nilang kailangan ko iluwal ang mga bata. Pagmulat ko wala ng laman ng tiyan ko at binigay nila sa akin ang mga anak ko na walang buhay. Nanlumo si Frost, ngunit kasabay ng sumiklab ang apoy ng galit. Buhay sila, Frost. 6 na taon ako nagdalamhati. 6 na taon ako naniwala na patay na yung mga anak ko. Niloko nila ako. Humagulhol si Avea at bumagsak sa balikat ni Frost. Mahigpit niya itong niyakap. Pinangako sa sarili na hindi papayag na makalusot ang may kasalanan. May tao sa likod ng pagkakawalay niyo, Avea. Mariing sabi ni Frost. At sisiguraduhin kong makukulong siya. Magbabayad ang lahat na may kagagawa nito. Anong gagawin ko, Frost? Gusto kong makulong ang kumuha sa mga anak ko. Hayaan mo. Ako nang bahala gumawa ng paraan. Ang kailangan mo lang gawin manatili sa tabi ni Maxine. Kailangan ka ng anak natin. Tumango si Avea bago bumalik sa loob ng kwarto ng bata. Samantala, lumabas si Frost. Mahigpit na hawak ang cellphone. May kailangan siyang tawagan. Pagkarinig ng boses sa kabilang linya, agad siyang nagsalita. I found their mother. What? Sigurado ka ba, Frost? Then who? It's Avea. She's the real mother of my children. I need your help. Find the people who took my children away from her. At hanapin na may-ari ng kotse na muntik ng kumitil kay Maxine. I want answers, Tristan. Consider it done. Sagot ng kaibigan niya. Good. I want results fast. I won't let anyone harm my children or Avea again. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Frost sa pader. Hindi pa rin siya makapaniwala sa natuklasan na ang babaeng minahal niya ang siya ring matagal niya nang hinahanap na ina ng mga bata. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng pag-asa, dumaluyong din ang matinding galit. Oras na. Para mahuli ang taong nasa likod ng lahat ng ito. At sisiguraduhin niyang walang makakatakas sa hustisya.
Nagsimula na ang pag-iimbestiga tungkol sa nangyari kay Abea. 6 na taon ang nakakalipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na buhay ang mga anak niya. At ito ay ang mga anak din ni Frost. At si Frost ang lalaking tinakasan niya dati. Dahil hindi niya ginusto na ibigay ang pagkabirhen niya sa lalaking hindi naman niya kilala. So it's true? You are a real mommy? Parang madudurog ang puso ni Abea sa tinanong ni Manuel sa kanya. I'm sorry, baby. They take you away from me. Sinabi nilang namatay ang mga anak ko dahil sa aksidente. Ngunit palabas lang pala ang lahat. Alam niyang hindi maiintindihan ng mga anak niya ang sinasabi niya ngayon. Ngunit gusto niya lang ilabas ang nararamdaman niya. Labis na kaibigat nito para sa kanya. Mommy, wag mo na kami iwan ulit. Ani Maria na umiiyak na din. Kasama niya ang mga bata sa kwarto ni Maxine. I promise, hinding-hindi na kayo iiwan ni Mommy. Hinding-hindi ko sila hahayaan na paglayuin ulit tayo. Don't leave us, Mommy. Promise magiging good baby na kami. Ani Max sa kanya, kaya mas lalo siyang naiyak. Sa oras na malaman ni Abea kung sinong naglayo sa mga anak niya, alam niyang hindi niya mapipigilan ang galit niya. Ipatitikim niya kung gaano kasakit ang pinagdaanan niya sa loob ng 6 na taon. Ilang araw pa ang lumipas hanggang sa magising si Maxine at nakalabas na sila ng ospital. Nagpatuloy ang investigasyon at isang araw biglang dumating ang mga pulis sa bahay ni Frost kasama si Charles at Tristan. Biglang nakaramdam ng takot si Abea dahil sa biglaang pagdating ng mga ito. May problema? Nalaman na ng mga pulis kung sinong kumuha sa mga anak mo at ang may-ari ng sasakyang bumangga kay Maxine. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Abea. Tiningnan niya si Frost at tumango lamang sa kanya ang lalaki. Sino? Kilala ko ba ang tinutukoy niyo? Kilala ni Abea. Of course, it's her sister. Siya din na may-ari ng sasakyang bumangga kay Maxine. Seryosong wika ni Charles. Walang bahid ng kahit anong emosyon ang makikita sa mukha ng lalaki. Unti-unting nabuhay ang galit sa dibdib ni Abea. Kumuyom ang palad niya habang laman ng isip niya ang kanyang kapatid. Hindi niya mapapatawad si Felicia. Hinding-hindi. Kaya kami nagpunta dito para isama kayo sa paghuli sa kapatid mo, Abea. May plano ng tumakas ang kapatid mo kasama ang nobyo nito. Saad naman ng pulis na si Arnold. Hindi niya pwedeng takasan ang kasalanan niya. Magbabahid siya sa ginawa niya sa akin at sa mga anak ko. Kasama ni na Frost at ng mga pulis, mabilis na nagtungo si Abea sa lugar kung saan tinangkang tumakas ni Felicia. Halos pumutok sa galit ang kanyang dibdib sa galit at kaba. At bawat hakbang niya parang may apoy na dumadaloy sa kanyang ugat. Pagdating nila, naabutan nila si Felicia na pasakay ng kotse. Ngunit bago pa ito makalayo, agad siyang hinila ni Abea. Harapin mo ako, Felicia. Hindi mapigilan ni Abea ang paglabas ng emosyon. Ba't mo ginawa to, ha? Ba't mo nilayo sa akin ang mga anak ko? Nanginig ang boses ni Abea, kasabay ng mga luhang hindi niya na napigilan pa. Gusto niyang manakit. Gusto niyang magalit. Gusto niyang magwala. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko. 6 na taon akong nagluksa. Akala ko wala na sila. Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Ba't pati mga anak ko dinamay mo? Dahil wala kang karapatang sumaya, Abea. Nababagay ka sa putik, sa basura. Kaya kinuha ko ang mga anak mo para tuluyan kang masira. Nakangising saad ni Felicia. Puno ng puot at panlilibak ang tingin. How dare you, Felicia? Hindi pa ba sapat na ikaw ang mas mahal ni Dad? Ako na nga ang binaliwala niya. Pati ba naman mga anak ko kinuha mo? Pinagkaitan mo kung makapiling sila. You deserve it, Abea. Ako lang ang may karapatang maging matagumpay sa ating dalawa. Mananatili kang talunan, nakaluhod sa lupa habang ako nakatayo. Malakas niyang sinampal si Felicia.
Umalingaw-ngaw ang tunog na yun sa paligid. Natahimik ang lahat. Napaatras si Felicia, nagulat. Ngunit agad na nag-alab ang galit at akmang gaganti. Ngunit mas mabilis si Avea. Nahawakan niya ang palapulsuhan ng kapatid. Halos mabalis sa higpit ng kanyang pagkakakapit. Dahil doon, napadaing si Felicia sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya. Hindi ko nahahayaan na mahawakan mo ulit ang mga anak ko. Subukan mo. Dahil mabubulo ka sa kulungan, Felicia. Sa tingin mo ba, hindi ako tutulungan ni Dad? Kahit ipakulong mo ko, gagawa siya ng paraan para makalaya ako at ikaw? Itatapon ka pa rin niya tulad ng dati. Hindi na ako natatakot sa mga sinasabi mo. Hindi na ako duwag, Felicia. Hindi na ako yung Avea na kaya mong tapakan. At kahit pakampihan ka ng buong mundo, lalaban ako para sa mga anak ko. Dahil ba sa kanya? Nakangisi si Felicia sabay sulyap kay Frost. Si Vergara ang dahilan kaya malakas na loob mo ngayon? Napatingin si Avea kay Frost. At saglit na tumigil nang maramdaman ang kamay ng lalaki na marahang humawak sa kanya, na nagsisilbing paalalang hindi siya nag-iisa. Samantala, dahan-dahan na ring lumalapit ang mga pulis kay Felicia. Tumigil ka na, Felicia. Nadadamay na ang mga anak ko sa kabaliwan mo. Hanggat pinipilit mong wasakin ako, lalo ka lang lulubog. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikitang gumuho, Avea. Wala kang karapatang maging masaya. Bago pa ito makagalaw, sinunggaban na siya ng mga pulis. Napasigaw si Felicia. Nagpupumiglas, ngunit mabilis siyang napusasan. Hindi na nakatiis si Avea. Lumapit siya at muling sinampal ang kapatid ng mas malakas kesa kanina. Parayhan sa pagkuha sa mga anak ko. Isa pa sa kabilang pisngi. At ito naman para sa muntikang pagkamatay ni Maxine. Hayop ka, Felicia! Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Avea. Nanginginig ang mga kamay niya. Akmang sasampalin pa niya ulit ang kapatid. Ngunit agad siyang hinila ni Frost. Mahigpit siyang niyakap mula sa likod. Tama na, Avea. Ang mga pulis nang bahala sa kanya. Hindi kanya na masasaktan pa. Habang dinadala ng mga pulis si Felicia, patuloy ang pag-iyak ni Avea. Sisiguraduhin kong makukulong ka, Felicia. Hindi ka makakalaya sa ginawa mo. Magbabayad ka at mabubulo ka sa kulungan. Agad siyang binalot ng mga braso ni Frost para pakalmahin. At sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, ramdam ni Avea na hindi na siya mag-isa sa laban. What are you doing here, Dad? Seryoso niyang tanong. Nasa harap ngayon ni Avea ang ama. Humihingi ng tawad dahil sa nagawa ng kanyang kapatid. Tuluyan ang nakulong ang ate Felicia niya dahil sa bigat at dami ng ebidensya nakuha ng mga pulis. Hindi ko alam na magagawa ito ng kapatid mo. Patawad. Dahil kung di kita pinaalis, hindi makukuha ng kapatid mo ang mga anak mo. At hindi ka magdudusa ng 6 na taon. Nanatiling tahimik si Avea. Hinahayaan ang kanyang amang magsalita. Hindi ako nagpakaama sa'yo. Dahil pilit na bumabalik sa akin ang pangiiwan sa akin ng iyong ina sa tuwing nakikita kita. Hindi ko natupad ang pangako ko sa nanay mo na aalagaan kita. It's too late now, Dad. Hahayaan naman kitang lumapit sa mga anak ko. But don't expect that we will be in good terms. Hindi sapat ang paghingi mo ng tawad sa lahat na nangyari sa akin at sa lahat ng pinagdaanan ko sa mga nakalipas na taon. Hindi naman nakasagot ang ama niya sa sinabi ni Avea. Hindi niya alam kung kaya niyang patawarin ang kanyang ama. Dati pa lang, nakikita na nitong minamaliit siya ni Felicia. Pero wala man lang itong ginagawa. Noong mga panahong kailangan niya ng ama na magtatanggol sa kanya, si Felicia pa ang pinanigan nito. At huli na para humingi pa ng tawad. Hindi na maghihilom ang mga sugat sa puso ni Avea. Kahit pa ilang beses itong humingi ng tawad sa kanya. Matapos ang pag-uusap nila, mag-ama, naiwan sila ni Frost. Napansin niya na kanina pa ito humahawak sa sentido at pinipikit ang mga mata. May masakit ba sa'yo, Frost?
Bigla na lang ako nahilo, lumalabo din mata ko. Ba't di mo agad sinabi? Baka pagod ka, tara muna sa kwarto, di kaya sa ospital? Tinulungan niya ito makatayo at maglalakad na sana sila patungo ng kwarto nang biglang matumba si Frost at nawala ng malay. Pilit pa na ginigising to ni Avea hanggang sa wala na siyang nagawa kundi dalhin ito sa ospital. Magiging okay din po ba si Daddy? Mommy? Tumango si Avea at hinaplos ang buhok ng anak. Oo, kaya huwag kayong maingay ha, para makapagpahinga si Daddy na maayos. Mamaya gigising na rin siya. Daddy! Napalingon si Avea sa kama at nakatitig lang ito sa kanya. Lumapit siya kay Frost. Oh my God, Frost, you're awake. May masakit ba sa'yo? Bigla siyang kinabahan dahil hindi nagsasalita si Frost. Frost, are you okay? I remember everything, Avea. I remember the first night I met you. Natigilan siya sa sinabi ng lalaki. Naramdaman niya ang pagbabadya ng luha sa gilid ng kanyang mata. Nagising ako na umaga, wala ka na sa tabi ko. Umalis ako, hinahanap kita. Ngunit na-aksidente ako at nawalan ng alaala. Umiiyak si Avea at niyakap niya si Frost. Umalis ako dahil natatakot ako. Ngunit binigyan mo naman ako ng remembrance. Natawa si Frost sa sinabi niya. Wala ka ng takas sa akin ngayon. Dahil hindi lang ako maghanap sa'yo. Marami na kami. Wala naman akong planong tumakas. Hinawakan ni Frost ang kanyang pisngi at dinampian niya ito ng halik. Nawalan ako ng alaala, pero hindi ka nakalimutan ng puso ko, Avea. Ani Frost, kaya napangiti na lamang siya. Nagawang lisanin ni Avea noon si Frost at nilayo sa kanya ang mga anak niya. Ngunit pinagtagpo pa rin sila ng landas ng tadhana. Nagpapasalamat si Avea. Kahit papaano, binigay ni Felicia ang mga bata kay Frost. Relax ka lang, Mommy. We just want to surprise you. Saad ni Max habang inaalalayan ng kanilang ina. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng mga bata. May inabot sa kanya na isang blindfold at sinabi ng mga anak niya na takpan ang mata niya. Sumunod naman siya sa kagustuhan ng mga ito. Naramdaman niyang huminto ang mga bata sa paglalakad. Tahimik silang lahat kaya lalo siyang kinabahan. Hanggang sa may dahan-dahang nagtanggal ng blindfold niya. Pagmulat ng kanyang mga mata, halos mawalan siya ng lakas ng tuhod nang makita ang gwapong mukha ni Frost na nakatayo sa harap niya. What are you doing here? Ano na namang kalokohan ang ginagawa niyo ng mga bata? Ngumisi lang si Frost at hindi sumagot agad. Bagkus, naglakad papunta sa likuran niya. Tumingin ka sa harapan mo. Dahan-dahan siyang lumingon at doon na tuluyang bumigay ang mga luha niya. Nasa harap niya ang 4 niyang anak. May hawak na isang whiteboard na may nakasulat na mga salita. Will you marry me? Yun ang binasa ni Avea. Napasinghap siya at napatakip sa kanyang bibig. Oh my God! Is this even real? Paglingon niya kay Frost, nakaluhod na ito. Hawak ang isang pulang kahon na may kumikinang na singsing. Avea, alam ko marami tayong pinagdaanan. Hindi ko man mabura ang sakit sa nakaraan. Pero gusto kong ako naman na maging dahilan ng ngiti mo mula ngayon. I want to be your home, your strength, and your forever. Will you marry me? Napaiyak si Avea. Halos hindi makapagsalita, pero pinilit niya ang sarili. Yes, yes, Frost, of course, I will marry you. Nagtilian ang mga bata sa tuwa at sabay-sabay na yumakap sa kanila. Habang sinusuot ni Frost ang singsing sa daliri niya, alam ni Avea na ito ang simula ng panibagong buhay bilang isang buong pamilya. Akala ni Avea, habang buhay siyang mababaon sa anino ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi pala doon nagtatapos ang lahat. Dahil sa kabila ng sakit at pagkawala, natagpuan pa rin niya ang liwanag ng bukas. Ang lahat ng pinagdaanan niya, naging patunay na sa bawat dilim na dumaraan sa buhay,
May kapalit na liwanag na darating. At ang pagtatagpo nila ni Frost ang naging gabay upang maging masaya ulit ang kanyang buhay at muling magsanib ang kanilang landas bilang isang pamilya. Sa oras na yon, batid ni Avea na hindi na siya biktima na nakaraan, kundi isang ina at isang babae na muling binuo at pinalaya ng pag-ibig. The End.